Update muli tayo sa iba pang mga development sa kaso pa rin na bumabalot kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ang husang tumulong sa posibleng manhunt operation laban kay Senator de la Rosa. Isang abogado rin, inihayag na posible ang citizen's arrest laban sa senador. May live report si Bumboy sa Cotoner. Yes, Bombo Genesis, Bombo Jai, inihayag nga ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III, ang dating hepe rin ng Philippine National Police, na posible umano siyang tumulong sa posibleng operasyon laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na itinuturing ng pugante ng Department of Justice. Sa isang pulong balitaan ngayong araw dito sa lungsod ng Maynila, sinabi ni Torre na bilang bahagi pa rin siya ng gobyerno, ay maaari silang sumama sa anumang manhunt operation kung kinakailangan. Ayon kay Torre, bahagi pa rin naman siya ng pamahalaan kaya maaari umano talaga sila makilahok sa manhunt. Ngunit pabirong sinabi na maaasahan talaga na kikilos lalo na kung matatagpuan ng senador sa sakop nila bilang isang ahensya. Anya, kapag may utos mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay wala umano siyang pagpipilian kundi sumunod. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng dating nagsilbing Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. O, di ba? Pero sa ibang mga areas na may iba namang mga Office of Primary Responsibility, eh, sila naman trabaho kasi whole of government approach nga eh. Pag presidente ng utusan, automatic no choice. Di ba? Binigyan diin ng dating hepe ng pambansang kapulisan ng pinakamahalaga rito ngayon sa proseso nga ng pagsilbi ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ay ang pagrespeto sa proseso at sa batas. Anya, bilang law enforcement agency, kailangan hindi hinuhusgahan ang kaso, ngunit matiyak na tama ang proseso. Si Torre ay kabilang sa mga opisyal na naging bahagi ng mga operasyong humanto sa pagkakaaresto ni na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Apollo Kibuloy. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig muli ni General Nicolas Torre III, ang nagsilbing dating Philippine National Police Chief. Pero ito nga ang bottom line dyan. Ang pagtingin ko dyan sa mga bagay na yan kasi institutional yan eh. It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. It is about a process. It is about a system. It is about a law. And it is about a job na desisyonan mo na lang personally kung ikaw inutusan whether you do it or not. Kasi maliwanag naman. Ito na, naglabasan na ang mga desisyon ng mga abogado na talagang overwhelmingly, at saka yung mga otoridad na mismo nagsasabi, legal ang warrant, pwede nyo i-implement yan, at yan ay sa tingin ko, we have to respect the process, let the systems work, because police sa law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi, because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case, but to implement the processes, and in this case, the Matatandaang naghain nga ng panawagan ang Department of Justice na sumuko si De La Rosa matapos itong hindi matagpuan ng mga otoridad kaugnay ng mga kasong kinakaharap nito. Samantala, sa iba pang balita naman, inihayag ni Attorney Rameses Villa Gonzalo, isang International Criminal Court accredited lawyer, na posible umano ang isang citizen's arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, kapag may valid warrant of arrest kasi ay posible naman ang pagtulong ng publiko sa pag-coordinate sa law enforcement agencies kung sakaling mamataan si De La Rosa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Attorney Rameses Villa Gonzalo. Meron naman tayong katungkulan, it's a civic duty of all citizens. Pag yun nga, pag merong valid warrant of arrest, pwede tayong makatulong, not necessarily na tayo ang maghuhuli talaga sa kanya. So perhaps the people can coordinate with the law enforcement authorities. But specifically on the matter whether or not pwede ba tayong mag-act via citizen's arrest, meron naman tayong katungkulan. It's a civic duty of all citizens. Pag
Yun, Mula sa lungsod. Bumbuisa. Yes, Bombo Genesis. Just to clarify, as of now, May 22, may order na ba kay General De La Rosa na sasali or hanggang dito pa lamang yung kanyang statement? Sa ngayon, Bombo Genesis, wala pa naman din talagang opisyal na hiling itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero kasi nung usap-usapan din talaga yung naging matagumpay niya ngang operation laban dito sa magkasunod nga kay Apollo Kibuloy, pati na rin dito kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So kaya talagang lumulutang yung pangalan ni General Nicolas Torre III, lalo na ngayon na hinahanap na nga ng pamahalaan itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Katulad nga na nabanggit niya kanina, Bombo Genesis, handa naman siya dahil ay bahagi pa rin naman siya ng pamahalaan at ang lahat ng kaya niyang maitutulong dito sa manhunt operation na ito ay isasagawa niya. Pero sa ngayon kasi, Bombo Genesis, as you all know, talagang general manager siya ng Metropolitan Manila Development Authority. Kaya naman pinagfo-focusan niya rin yung magiging pagtulong nila sa mamamayan para nga dito sa mga parating na tag-ulan, Bombo Genesis. Yung post niya lately, saan ka man, hahanapin ka namin, hahalugugin ka namin, huhukayin ka namin. May paliwanag sa tungkol dito, Bombo Isa, kasi parang ina-associate ng public yun doon sa posibleng manhunt kay Senator De La Rosa. Sa ngayon, Bombo Genesis, wala namang specific na binigay talaga si General Nicolas Torre III patungkol doon sa mga post niya. Pero tama ka nga, talagang ina-associate ito ng publiko para nga dito sa manhunt operation ng laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ang pagtitiyak ni General Nicolas Torre III na tuloy pa rin naman ang trabaho niya at kung hilingin nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay wala naman daw siyang choice kung hindi sumunod dito sa kahilingan ng ating Pangulo, Bombo Genesis. Maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.